Hello! Welcome to my vlog! Today ay nandito tayo sa mga nagtitinda ng mga halaman. Plantita muna tayo ngayon kasi isa yan sa aking mga hilig lalo na ngayong nag-retire na ako. At pangalawa sa listahan ng ating mga hobbies ay ang pagbe-bake. Yan ang pinaka-paborito ko. Today, ito yung first time nagagawa ko ng artisan bread. So, let's start! So, first, ating mixing bowl ay maglalagay tayo ng ating bread flour, 3 and 2/4 cups. Make sure lang yung flour nyo ay pina-flatten nyo para eksakto yung kanyang sukat. So, yung next na ingredient na ilalagay natin ay yung ating yeast. So, next ang ilalagay natin ay yung ating salt. Mapapansin nyo ay ilan lang yung ingredient ng ating artisan bread. Wala nga siyang kasamang butter. Matipid siya at healthy. So, pag nalagay mo na lahat ng dry ingredients, hahaluin mo siyang mabuti at ilalagay mo na yung water. So, halu-haluin mo lang hanggang makabuo ka na ng dough. Hindi mo siya kailangang imasa. Pag ganyan na yung texture ng inyong dough, ay ready na siya for yung paalsahin. So, tatakpan mo lang siya ng plastic o yung malinis na cloth. So, after an hour, iti-check mo na yung dough mo kung nag-double na yung size. So, ready na siya niyan. Next step ay yung isi-stretch mo na yung dough mo. Paikot, like 8 times. Sa pag-stretch, dahil madikit yung dough, ay lagi mong lalagyan ng flour yung mga daliri mo para hindi magdikit yung dough habang ini-stretch mo siya. So always maglalagay ng flour bago mo i-transfer ang iyong dough. And now, ready na nating bilugin yung ating dough at maglalagay ka ng paunti-unting flour para hindi siya madikit. While doing this, i-preheat mo na yung Dutch oven mo for 30 minutes. Transfer mo rin siya sa may wax paper yung nabuo mong dough para mas madali siyang i-transfer sa Dutch oven. Dahil kasi mainit yung Dutch oven. I-cover mo muna siya ng cloth for 15 minutes bago mo siya i-bake. So, pwede na natin siyang i-transfer sa ating preheated na Dutch oven. So, lulutuin natin siya ngayon. Hinihiwa yung top ng dough before baking para makontrol yung pag-expand ng dough natin at para meron na rin siyang design. So we can start baking in 350 degrees Fahrenheit yung ating bread at i-bake natin siya for 45 minutes na may takip. So after 45 minutes, ilalabas na natin yung ating bread. Titignan natin, i-check, and then tatanggalin yung takip, and then ibabalik sa oven, and then i-bake mo na naman siya ng another 15 minutes.
O, ayan. Ready na yung ating bread. Medyo binrown ko pa siya ng konti, mga 2 minutes. Kasi mas gusto ko yung crust niya, mas brown siya. Pwede namang hindi na rin dagdagan ng minutes para hindi siya masyadong brown na ganyan. Masaya naman ako at success yung aking first take ng artisan bread. So, nakabilog na bilog siya. Meron siyang design sa top. At yung crust niya, nakuha ko yung gusto kong pagka-brown ng crust niya. Wow! Para sa akin, it is 9/10. Wow! Parang tunog ng masarap yun, di ba? So, yan yung ating artisan bread. Crispy siya sa outside, and then yung inside niya, soft. Siyempre, pag may freshly baked na tinapay, sign na yan ng gagawa tayo ng kape. Ang sarap lang ng mainit na kape sa mainit na tinapay na may butter. So, for breakfast, yung isang slice ng ating bread, using butter or yung olive oil, pwede mo na siyang i-toast sa pan. And then, lagyan mo lang siya ng mayonnaise. Siyempre, i-layer mo na rin yung lettuce at yung tomatoes. And then, maglalagay tayo ng egg on top. Ayan, ready na yung ating breakfast at tatawagin ko siyang fresh garden sandwich. So, yung next naman natin yung ating tuna sandwich. So, maglalagay ka din ng lettuce at syempre yung salsa and then yung tuna. Yan lang yung maganda pag ikaw talaga yung gumagawa ng yung bread. Fresh na siya, tapos marami ka pang iba-ibang klaseng sandwich magagawa using the same bread. Yun nga lang, paglutong bahay, maraming hugasin. Thank you and bye!